Mga kalolo, today ay mag-check tayo ng OSIC M40 TR na action camera na 5K Ultra HD. So after ko mabasa to kagabi, mga names lang, hindi naman lahat. Identify natin yung mga basic function niya. So based doon sa manual, ito yung setting, tsaka power on off, tapos okay button, tapos up and down arrow keys, tapos dito yung paglagyan ng battery. So simulan natin. So power on natin siya. So yan na, turn on na. So yan. So yan yun. So naka-turn on. So pagka-turn on yan, so makita natin pag pinindot natin to, so dan natin makikita yung settings. So tapos ito namang arrow key na to, as you can see po, is dalawang dual screen siya. So ito, press mo lang to. So, pagka press mo, maglilipat. So instead na doon, so then instead na sa kabila yung video, is lilipat siya dito sa kabilang screen. So pagkabalik mo is press again. So ayan na. So mabalik naman siya dito sa side. Yung may setting. So yan. So may pipilian dyan, ibang setup nito. May pagpipilian dyan, normal video, slow motion, loop recording, time lapse, normal photo, at saka automatic. So first natin iset is itong normal video. So sa normal video, para ma-set natin is pindot na tayo dito sa settings. So dito makikita natin yung settings. So yung image upside down, hindi natin gagalawin. Backlight level, middle lang. Tapos light source, piniliin natin 60. Tapos pagka scroll down, pindot ka rin dito sa scroll down button. So view setting, tingnan natin. So wide yung pinili natin. Same doon sa mga parameters na nakita natin. So light indicator, so hindi natin galawin yan, check yan. Automatic screen saver, so 30 seconds yung automatic screen saver. Tapos automatic shutdown, so magagamit to if in case automatic siyang mag-shutdown if in case wala kang ginagawa. So ilagay natin ay 3 minutes. So 3 minutes lang. So from setting, hindi natin gagalawin. Audio noise reduction, so ito yung parang wind noise, so open lang yan. So power on off sound, so on dyan pa rin yan. Yung click remote control, so on lang yan para magamit yung remote. Tapos icon display check. Wi-Fi, hindi natin gagalawin. Car mode, hindi rin. Language, so sa language English yan. So scroll down tayo. Time format, so yan yung month, years, automatic na yan. Time setting, tapos na yan. Date setting, so for format, yan yung full format ng SD card. Device information, hindi natin galawin yan. Reset factory settings, hindi rin. So balik na tayo. So okay na yan. So back na lang tayo dito. So pagka tapos ibang parameters naman, so click ulit tayo dyan. So tingnan natin yung slow motion. So yan na yun, na-set na natin yon. So same setting pa rin, dyan pa rin. So tingnan lang natin image ng backlight level. So same lang yun sa ginawa natin kanina. So pindot ka lang ulit dito for scroll down. View setting, so view setting pwede nang tingnan. View setting, so naka wide siya. So diretso na rin, same setting lang yan.
setting lang. Auto noise reduction dapat naka-on yan, ganyan. Okay. So next sa important parameters, dito tayo sa balik pala tayo sa normal video. May isang item tayo na hindi na set. So dito sa normal video resolution, so sa video resolution ang OSEC M40 TR is up to 5K at 30 FPS. So sa atin pinili natin yung 4K at 60 kasi yung EIS niya is hindi na supported yung 5K. So makikita natin yan mamaya. So video quality naman, video quality dapat naka-high. Pre-record, no, yan yun. So naka-on na yung EIS, so hindi na mag-active yung 5K at 30 FPS. So pero subukan natin i-off. Ayan, off ng EIS. So pag yan wala nang check, so off ng EIS, so pwede nang tingnan ulit tong video quality. So high yung video quality, so tingnan yung video resolution. So ayan, makita mo active na yung 5K at 30 FPS. So ayan na. So pag binalik mo dito EIS, tingnan mo ulit, yan, naka-X na. So hindi mo na siya maset. So kailangan nating i-on yung video resolution, kailangan nating ibalik dito for the purpose na yung EIS yun yung para sa stabilization niya. So EIS i-check natin, yan siya. Okay, yan, so naka-on na yung EIS. So yan na yun. Ang kaibahan dito sa ibang OSEC na nakita ko sa review sa YouTube is iba yung setup nila, parang hanggang 1080p lang yung kanilang 1080p lang yung supported ng EIS. So ito yung white balance, hindi na natin kalawin yan, 0 yan. Filter, hindi naman tayo nag-edit. So EV, metering mode, ISO, hindi na rin. Date stamp, so dapat naka-check yan. Video sound, dapat rin. Motion detection, so ayan, tapos na. So balik ulit tayo dito. Press OK. Exit. So press OK, exit. Yan. So balik tayo dito. So ayan. So yan na yun. Tapos din dito time lapse. Parang ganun pa rin yung setup. So yung parang kanina lang, pindot ka ulit setting. So may pagpipilian dyan. Video resolution. So hanggang 5K siya. Time lapse interval. So yan yan. Video length. Pinili ko is unlimited. Unlimited yung pinili ko. Pero sa tingin ko hindi ko naman masyadong gagamitin yung time lapse. Not sure ako kung ano yun. Basta sa akin lang yung pag turn on at saka turn off, video record at saka photo. So yun lang yun. Tingnan ko, ito lang. Tapos may iba pala, automatic photo. So ito yung magamit pag may remote. Normal photo. So ito yun, normal photo. So check natin. So pixel setting up to 50 megapixel siya, white balance, auto automatic. Tapos same lang, hindi naman tayo mag-filter diyan. Pindot ulit tayo. Ayan. Ayun, scroll down, may wifi at saka burst photo pa, so hindi na natin gagalawin yan. So naset na natin yan. So back tayo. Ganyan. So ayan na siya. So i-update ko na lang kung maganda yung kanyang performance during video recording. Ayan, at tapos na nating ma-check at saka makita yung mga basic functions niya. So disclaimer lang, sorry, medyo nasa late na part ko na inform. Hindi ko pa na try to mag video, so we'll get back na yan na lang if ano yung feedback, kung if in case maganda ba siya, ano yung mga makikita natin sa kanya. So we'll get back na yan sa next item. Tapos also hindi rin pala tayo gaano ka galing sa mga functions nito. So try kumbaga
ano lang, rough checking lang, rough checking. So we'll get back na lang din. Thank you.